Mga kapatid, tayo po ay magpapasimula ng ating pong Sabbath worship ngayong araw na ito, ngayong gabi. Lahat po ba kayo ay may hymnal sa inyong mga cellphone? Meron po kayong hymnal? Pwede na? Okay na. Ayun na lang. Atin pong awitin ang Rejoice, the Lord is King. Ating salubungin ang may kasayahan at pagpapuri ang pangalan ng ating Panginoon sa araw ng Sabat na ito. Ito ay Rejoice, the Lord is King ay nasa English hymnal, hymn number 221, 221. Hello. Tayo po ay mag-awitan. Rejoice, the Lord is King, your loved and King adore. Rejoice, give thanks and sing, and triumph evermore. Lift up your hearts, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and voice, rejoice again, I say rejoice. His kingdom cannot fail, He rules o'er earth and heaven. The keys of death and grave are to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. Rejoice in glorious hope, our Lord our Judge shall come, and take His servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. Para po sa ating I love thee, my Lord. I love thee, my Savior. I love thee, my God. I love thee, I love thee. I gaze on my treasure and long to be there with Jesus and angels and kindred so dear. Oh Jesus, my Savior, with thee I am blessed. My life and salvation, His heaven's bright King. He smiles and He loves me and helps me
by rivers of pleasure, my spirit doth cheer. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. O dakila at mapagpala naming Diyos, Ikaw ay nasa trono ng mga langit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na kabutihan na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Tinataas ka namin sa gabing ito, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaligtasan sa buong isang linggo namin na paghanap buhay, anuman ang aming mga ginagawa. Ikaw ay nangunguna at hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. O Diyos, naming banal, ngayong gabi ay narito kami upang maibalik sa inyo ang aming mga pasasalamat at mga papuri sa pamamagitan ng aming pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Mag-aaral kami ng banal na salita. Hinihiling namin ang inyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hubugin kami ng inyong banal na Espiritu na siya po'y magbibigay sa amin ng karunungan upang aming maunawaan, maintindihan namin, Panginoon, ang aming napakinggan na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na patnubay sa buong inyong bayan dito sa CEE. At Panginoon, gabayan mo rin ang mga kapatid na patuloy pa na pupunta dito sa Balay Sambahan upang makasama namin sa pagsamba. Narito si Brother Danny. Siya po ang magdadala ng mensahe para sa amin. Ikaw, Ama, ang magsalita para sa Kanya upang kami lahat ay magkaroon ng kapayapaan sa aming sarili. At higit sa lahat, O Diyos, magkaroon kami ng pag-intindi sa inyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa panalangin at patawarin mo kami sa lahat namin na pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi at happy Sabat mga kapatid. Kumusta po ang inyong nakarang isang linggo? Maraming mga suliranin. Pero salamat sa Diyos at siya'y napakabuti. Muli tayong dinala sa bulwagang ito upang siya ay ating katagpuin at ating sambahin. At ating ihanda ang ating mga pakinig. Tayo po ay patuloy sa ating pinag-aaralan sa book ni Ellen G. White, ang The Last Day Events. Nasa chapter 2. Kaya tayo mga kapatid ay halos, ano lang ito mga kapatid, no? Review na rin. Sinapag-aralan na rin natin ito sa mga nakaraan. Kaya tayo muli ay handang makinig upang ating magamit ito sa ating bilang isang mga Kristiyano sa ating pangaraw-araw natin na pamumuhay na tayo ay magkaroon ng katatagan sa ating pananampalataya. So sa gabing ito, tayo ay makapakinig muna bago tatayo si Brother Danny ng isang awiting makalangit. Ang ating sister na ito ay nagmumula pa sa tramo sa katauhan ni Sister Irene. So ibigyan na po natin ang pagkakataon para sa kanya.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. You always there. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I've surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Happy midweek po sa lahat. Sabat po. Ay, kala ko tulog na kayo eh. Parang inaantok na po kayo sa lahat. So, salamat po sa awit ng ating pong isang kapatid na Sister Irene. Tunay na ang Diyos ay laging tapat sa lahat ng mga bagay.
Sabi po ng gumawa ng awit ay narapat din naman na bibigyan natin siya ng mga papuri, ng mga papasalamat sa pamagitan ng ating po mga pag-awit at mga pagsamba katulad ng ganito. Ngayong gabi ay tutungo tayo sa aming assignment sa mga elders na ating pong pag-aaralan tuwing Biyernes po ng gabi. Ito po ay hango po sa iba't ibang klase ng mga sinulat, ng aklat ni Ellen White. At ito pong libro na ito ay may pamagat po na mga pangyayari sa huling panahon. At ibig sabihin, mga mangyayari bago darating ang Panginoon. Kaya napakaganda po itong aklat na ito, sapagat lahat po dito sa ating mga pag-aaralan ay pinagsanib-sanib na po yung mga kwento at mga salita na hinango po sa 16 na mga aklat na sinulat po ni Ellen White. Napakarami. Binilang ko po isa-isa, ay umabot po ng 66 books po yung mga pinagkukuhaan o pinaghanguan ng mga salita na ating po ngayong pag-aaralan. Napakarami palang aklat na mga sinulat na Ellen White. Kaya ngayon gabi, kahit man Sabat, ay hanapin po nyo si Sister Ruby, ay kayo po ay umorder na nitong aklat na ito ng mga pangyayari sa huling panahon. Tagalog po. Dr. Minisi, napakaganda po itong aklat na ito. At aki pong inendorso na bumili po kayo mga kapatid. So ang inyong lingkod ay ilista dyan, Sister Ruby, ako po ay order nito. Mayroon po kasi ako nito, gawa lang maraming mga elder na nanghihiram noon ay hindi ko alam kung nasaan na. No? Hindi na nakabalik sa akin. So okay lang po at basta naman ay babasahin, so order na lang po ako uli. Ngayong gabi ay nung nakaraan ang ating pong pinag-aralan ay yung chapter 1 na ito po ay pinangunahan ni Pastor Lito na kanya pong dinala ay yung huling krisis sa lupa. So parang may karugtong din po, no? Sapagat ngayon po ang ating pong pag-aralan ay yung kabanata 2 o chapter 2, ito po ay nakapaikot lamang doon sa Mateo 24 na ang pamagat po ay mga tanda ng malapit ng pagbabalik ni Kristo. So itong title nito ay parang sa Tagalog ay palasak. Parang alam na natin, Sister Vivian, kung ano po yung mga nakasulat sa Mateo 24. Lahat po dyan, kung inyo pong babasahin, mula po sa una ay nandyan po yung mga tanda na pinagkaloob ng Diyos. Na samantalang iyong mga alagad ay kasama ng Panginoon, sila ay naglalakbay patungo doon sa mataas na bahagi ng Jerusalem na tanaw ang buong kalupaan ng Jerusalem. At lalo na po yung templo ay kanila pong tanaw. Ay maraming kwentuhan ang mga nangyayari kasama ng mga alagad, kasama ang Panginoon. Isa na nabanggit ng Panginoon doon ay yung kanyang pagbabalik. Na kung basahin po natin ang Mateo 24, talatang 36, ang sabi po roon, sa kanyang pagbabalik, ay walang nakakalam ng oras kahit man ang mga anghel o kahit man ang anak na si Jesus, kundi ang Ama lamang. Kaya sa salitang ito ay nagkaroon ng bagabag yung mga alagad. Kaya sila ay nagkaroon na rin po ng paniniguro na paano mahanda ang kanilang sarili sa sinabi ng Diyos na sa Kanya palang pagbabalik ay wala pong nakakalam.
Kaya tiyak sa kanyang pagbabalik po, Dr. Meneses, ay magkakaroon ng pagkagulat ang mga tao. Kaya isa lang po ang hiniling ng mga alagad, doon po sa Mateo 2 po ata yan. Ang sabi po, ang hiningi lamang nila, Brother Roy, ay ang sabi nila, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at pwede ba ibigay na lang sa amin kahit tanda sapagkat hindi naman namin alam at tiyak yung oras at wala kayong sinabi sa amin. Kaya ngayon po, ang ating pong pag-aralan ay mga kinalaman sa mga tanda. Ang aklat po ng Mateo ay mayroon lamang binigay ang Diyos na maliwanag na madaling makita sa paligid ng mga alagad. Una ay kanya pong tinungo ang kanilang kaisipan sa langit. Na kung mayroon kayong makita na mga ganito mga bagay, ay ito po isang palatandaan na ako ay malapit na ngang darating. Pangalawa ay tinukoy niya ang sa mangyayari sa lupa. Kaya madali po nilang makilala kung ano po talaga ang mangyayari. Sapagkat yun ang pagtatagpo ay para bagang sinabi rin ng Panginoon na sabi ng mga alagad, kay ganda ng templo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung templo na yan, darating ang pagkawasak. Na kung lulusubin ng kaaway, sabi niya, walang maiwan sa mga batong ito sa ibabaw ng mga bato. Sapagkat ayon po sa kaysaysayan, nasabi ko na noong sila'y nilusob ng mga Romanong sundalo, natagpuan na napakaraming ginto ang loob ng templo. Kaya noong mayroong isang palaso na may apoy ay tumagos doon sa may bintana ng templong ito ay natupok, nasunog, at yung templo ay nawasak at ang mga ginto ay umagos hanggang sa langsangan. Kaya pala ang sabi po sa hula, ang sabi ng Panginoon, walang maiwang bato sa mga batong ito sapagkat ang ginawa ng mga sundalo, kanila itong hinukay, pinagtitibag ang mga bato at kinuha yung mga ginto. Iyon po ang nakalagay sa kaysaysayan. Kaya ang sabi po rito, samantalang nagpapatuloy ang kwentuhan ng Panginoon at kanyang mga alagad, ay binigay din niya ang mga palatandaan tungkol po sa tao. Ano ang mangyayari sa karakter ng mga tao? Ano ang mangyayari sa mga manggagawa? Ano ang mangyayari sa mga mayaman, mga may-ari ng mga pabrika? Kung binabanggit ni Ellen White ay tungkol sa mga pasahod, ganyan ang mangyayari sa mga tao at binabanggit pa ron sa loob ng pamilya, maging sa loob ng simbahan. Ang sabi po, yung pagmamahal ay nawala. Kaya ang sabi po ng Panginoon, binigyan ni Kristo ng babala ang mga alagad tungkol sa ganon na pagkawasak sa Jerusalem, sapagkat ito rin ang magaganap bago dumating ng Panginoon na pagkawasak na kanyang gagawin sa sanglibutan. So, sabi po rito, ay tinukoy ng Panginoon na patuloy yung tanda sa langit. Ano po ang sabi ni Ellen White sa kanyang sulat sa Desire of Ages 632-1898? Ang sabi, pagkatapos ng malaking pag-uusig ng kapapahan, sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, magkaroon ka ng pagdidilim ang araw, ang buwan ay hindi na magbibigay sa kanyang liwanag. Sabi niya, nakita niyo yung igos. Doon sa kanila kasi ay maraming punong igos. Pag nakita niyo ang punong igos, binigay niya ang talinghaga na pagka ang kaniyang balat ay lumalambot, pagka ay sumibol na ang kaniyang mga sanga na magkakaroon ng mga dahon, ang sabi po ng Panginoon, tandaan niyo na malapit na ang tag-araw. Pinagpatuloy niya, sabi niya, gayon din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, alam ninyo, siya ay malapit na nasa mga pintuan na nga.
2,000 na po nakaraan sinabi ng Panginoon sa mga lagad. Saan po malapit ito, Sister Ruby? Sa kanila o sa atin ngayon? Kasi ang sabi po ng Panginoon, yung mangyayari na mga pagkawasak sa Jerusalem noon ay ito po na magkaroon ng pagkawasak ang sanlibutan sa huling mga araw bago darating ang Panginoon. Kaya ngayon po ang araw na mas malapit sa atin, Sister Ruby. Ang sabi niya, kung makita ninyo ang mga bagay na ito, tandaan sa mga 6 na kilometro, ay isasara ng aking magulang, wala ng tao sa loob ang bahay, lalabas na po. Ganyan po ang pagkalalarawan, pagkaisara na po ng Diyos ang awa, mga kapatid. Ang ating Panginoon, siya ay darating na. Amen? Amen. At sinabi pa niya, nagbigay si Jesus ng mga tanda ng kanyang pagparito. Sinabi niya, maaring malaman natin kung malapit na siya. Nasa mga pintuan na nga, sa mga nakikita, tiyak. Sabi niya, pag nakikita niyo ang mga bagay nito, ito ay tiyak na mangyayari at tiyak na ang Panginoon ay siya ay muling darating, mga kapatid. Sa John 14:1-3, mga kapatid. Doon po ibinigay ng Diyos na ang kanyang pagbabalik ay hindi po niya ito binibiro sa natiyak na siya po ay darating, mga kapatid. Dahil sabi niya, na sa mga tanda sa lupa ay ito ang mangyayari, na magkaroon ika ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin, ang lupa ay magkakaroon ng kahirapan. So, ang mga tao ay nagkaroon sila ng mga pangangamba. Ano po nangyayari sa ating panahon? Sa atin po mga Kristiyano, ay alam na po ninyo, mga kapatid, kung ano po ang kahinatnan ng atang sanglibutan, sapagkat sinabi na po ng Panginoon, 2,000 na po ang nakakaraan. Na ang sabi niya, magkaroon ng paghihirap ang sanglibutan. Kung babasahin nga natin ang Mateo 24, ang talata po ay 21, ito po ang tuwid na pagkasabi ng Panginoon sa mga lagad, sapagkat kung magkagayoy, magkaroon ng malaking kapighatian. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Magkaroon ika ng malaking kapighatian, magkaroon ng mga kahirapan na hindi pa ika nangyayari buhat ng pasimula hanggang sa ngayon, na hindi pa nangyayari kailanman. Kaya ang sabi, tuloy na talata, maliban ika na paikliin ng Panginoon ang araw na yon, ay walang lamang ang maliligtas. Totoo yan, mga kapatid. Titingnan po ninyo ang ginawa ng Panginoon ngayon. Maging sa araw ay kanya pong pinatulin. Hula po yan. Kaya ngayon, paggising mo ay Biyernes na naman, Sabat na naman, Sister Bebian, at bukas sasamba na naman. Ganun po katulin ang araw, mga kapatid. Sapat yun ang isang palatandaan na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lagad noon hanggang sa atin ngayon ay ibinigay sapagat may layunin ang Diyos kung bakit niya ibinigay ito, mga kapatid. Ano pa sabi niya? Pero sabi niya, silang nagmamasid ng mga palatandang ito ng kanyang pagdating ay malapit na nasa mga pintuan ng The Great Controversy, page 37. Ano daw po? Doon daw po sa mga nanampalataya na nagmamasid, sabi niya, ay malapit na nga ang pagdating ng Panginoon. Pero doon sa mga hindi nanampalataya, mga kapatid, sila ay ligalig sa araw-araw. Katulad kanina, lahat ng mga tao, sila ay ligalig. Paano mapagkasya ang aking pira? Ang mahal na ng bilihin, ang mahal ng bigas. Sapagat nandito na po tayo, mga kapatid, sa huling kapanahonan. Ang sabi po dito sa Design of the Times, sinulat po ni Ellen White noong October 9, 1901, ang mga bansa ay ligalig, mga panahon ng kagulumihanan ay nasa kanila, ang mga puso ng tao ay nang lupaypay sa pagkatakot sa mga bagay na darating sa lupa. Ngunit sila daw na nampalataya sa Diyos ay makakarinig ng kanyang tinig sa gitna ng bagyo na nagsasabi, ako ito, huwag kayong matakot.
Naalala ko yung kasama ng Panginoon ng mga lagad sa gitna ng unos ng bagyo sa isang hindi kalakihang bagyo. Ang masasabi doon sa mga sumasampalataya sa Panginoon, sabihin ng Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot. Ako ang may-ari at control sa lahat. Amen. So patuloy sa kanya pagsasabi ay binanggit niya ang ugali ng mga tao. Na mayroong mga tao ay gagayahin ang kapangyarihan ng Diyos. Sila po ay tinatawag dito ng mga bulaang propeta. Kailan po ito nangyayari? Matagal na ito, mga 4 years ago, 5 years ago. Na maraming mga bulaang propeta na nagsasabi ay nandoon ang Kristo, doon sa bundok ng Banawi, nandoon sa Ilocos, nandoon sa Mindanao. Kaya yung ating mga kapatid ay napunta ang iba roon. Totoo yan mga kapatid. Sapagat sa huling mga araw ay binanggit ng Diyos na mayroong mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta na gagayahin ang Panginoon. At ang sabi po rito ay sila ay mayroon ding kapangyarihan na gumawa ng mga kababalagyan. Inakay nila ang mga taong tumungo sa mga yungib at mga kabundukan. Totoo yan. Doon ika ang Panginoon. Nandun siya nagpapagaling. Nandun ika ang malaking imahe ng Panginoon. Nakita nila na lumuha ng dugo. At ang kanyang paa ay may tumulo ng mga dugo. Kaya pupunta naman si Brother Andy ron. Pupunas-punas doon. Sapagkat gusto niyang gumaling sa kanyang sakit. At marami po ang madadala at naniwala. Totoo yan mga kapatid. Kahit nga mga Adventist, kahit nga yung aking kamag-anak nung nagkasakit, ay pumunta siya sa albularyo. No? Sabi ng albularyo, mayroon kang karamdaman, pinaglaruan ka sa demonyo, kaya ang gagawin mo, bumili ka ng baboy at papatayin mo at ipapakain mo. Ay bumili naman. Biro mo yan, Adventist yun mga kapatid. Ang sabi po sa hula mga kapatid, marami ang babangon sa ibabaw ng lupa. Magpakilala na sila ang Kristo. Yung mga grupo ng mga relihiyon, talamak po ngayon makikita. Hindi ko nga alam kung iba dyan ay drama-drama na lang, Brother Andy. No? Mayroon silang nakahilira dyan, may mga sakit. Pag ganun po ng pastor, ay biglang nakatalon. No? So, marami namang naniwala, Brother Jesse. Pero hindi pala alam, mayroong lumabas na kwento ay drama. Biro mo yung mga kapatid. No? Papilay-pilay doon, pagpunta doon, papilay-pilay. Pag ano ng pastor, lumukso ka. Lumukso nga. Wala naman palang pilay. Di ba? So talagang sabi po sa Biblia, at titingnan po niyo ang pangalan ng Panginoon na nakapagkuha rin kayo ng ideya mga kapatid. Totoo yan. Iba dyan, gumamit ng mga pangalan, di ba po? Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Jehovah, Iglesia, basta nandoon lahat ang pangalan ng Panginoon mga kapatid. Kasi sinabi ng Panginoon, 2,000 na nakaraan, marami ang magsilitaw ng mga bulaang propeta, gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Amen? Tumpak po. Ano pa mga kapatid? Magkakaroon ng katakawan at kawalang pagtitimpi. Ngayon nung kailan lang, doon sa bukid, no? Maraming mga kwento sa Brother Ricky. Mayroong mga sinapak yung babae nagkaroon ng bukol, no? Sister Ruth, alam ni Sister Ruth yan. So, binigyan na ng advice, ayaw pa rin kasi mahal niya ang lalaki. Ganito po mangyayari. Ang sabi, magkaroon daw po ng yung magkakaroon ng kawalang pagtitimpi ang mga tao. Sa gabi, mga kabataan dyan, lagi dyan naghahabulan, nagrarayot. Hindi po mga adults, mga bata. Kasi sinabi po doon, mga kapatid, na sa huling mga araw, ganito po ang makikita ninyo sa mga ugali ng mga tao, lalo na sa mga kabataan. Wala pong pagtitimpi. Walang pagtitimpi. Ano pa?
magkaroon ng karahasan. Ang sabi po ni Ellen White sa kanyang sulat sa Disney Bible Commentary, ang sabi, sa karawan ni Noe, ang karamihan ay laban sa katotohanan. Noong panahon pala ni Noe ay hindi pala sila sang-ayon sa mga katotohanan, mga kapatid. Yung doktrina at aral na sinabi ng kanilang magulang ay kanila palitan. Ito, Brother Roy. Kaya nakita ng 3 persona sa langit, ang sabi, tayo ay bababa sa lupa at ati po silang ipapahamak, mga kapatid. Bakit po? Ang sabi po ni Ellen White, ang karamihan sa panahon ni Noe ay laban sa katotohanan. Bighani sa mga kasilungalingan, ang lupa ay puno ng karahasan, digmaan, krimen. Ang mga pagpatay ay karaniwan na lang sa bawat araw. Totoo yan. Akala niyo yung mga pagpatay ay ngayon lang. Noon pa mayroon na sa kanila. Naalala mo yung kwento noong isang Samaritano na tumulong doon sa naiwan doon na ginawa ng hindi maganda ng tulisan. May mga tulisan na rin doon. Sa panahon pa nila, mga kapatid. At lalo na ngayon, matindi ang karahasan, mga kapatid. Kailan lang, nung isang araw ay narinig ko sa radyo, mga pulis ay kapwa sila nagpatayan dahil lang sa pagkain. Ang sabi po sa aklat ay sa darating ng panahon ay katulad sa panahon ni Noe, ang lahat ay naging matakaw sa pagkain at sila ay pumapasok sa kasalan. Kahit mga bata pa ngayon. Brother Nonoy, totoo yan, mga kapatid. Sa studio, pupunta magpa-picture. Batang-bata, buntis, may isa pa, 2 pang bitbit na bata. Naku po, paano kayo mabubuhay niyan? Tinanong ko ang mga magulang, ano nangyari? Wala na akong magagawa, brother. Talagang na ganyan. Batang-bata pa. Totoo po, ayon po sa propesiya, darating ang panahon bago dumating ang Panginoon. Ganito po ang mangyayari sa sanglibutan. Magsisikain at at magiinuman at mga karahasan ng mga krimen, mga pagpatay. Mga pulis nga nagpatayan. Tinanong ko kung ano po ang ugat dahil lang po sa pagkain. Kasi yung isang pulis ay Muslim, yung isa naman ay Kristiyano. Nung nagluto ay niluto niya ay baboy, ay di nagkaanuhan sila, mga kapatid, ay nagkabunutan sila na baril. Kaya 2 patay doon. Totoo yan, mga kapatid. At marami po ang sabi. Ang sabi po ay, magkaroon ng kalunos-lunos na ulat na rinig natin tungkol sa mga pagpatay at nakawan at mga aksidente. Marami na po ngayon. Talagang masabi natin malapit na ang pagdating ng Panginoon. Nanood ako ng YouTube noong nakarang araw, yung bagyo na galing dito sa Pilipinas ay pumunta ng China. Kawawa po sila doon, mga kapatid. Yung isang baha na rumagasa papuntang baba, tinangay yung lahat ng mga hayop, mga kotse, ay wala na pong saysay. Ang ganda ng mga kotse. Inanod lang ng napakalakas na baha. Sapagkat ito po, ang sabi po dito ay ang digmaan at mga pagkawasak, ang bagyo ay darating. Ang sabi po namin ay dapat tayong maging handa para sa galit sa pamagitan ng pagkaroon ng mga pagsisisi ukol sa Diyos. Sapagkat babangon ng Panginoon upang kanyang yanigin ng mga kakilakilabot ang lupa, makikita tayo ng mga kagilagaligan sa lahat ng mga panig ng daigdig. Libo-libo daw mga barko ang malulubog. Sa kalaliman ng dagat, lulubog ang mga barkong dagatan at mga milyong-milyong mga buhay ang mamamatay. Magkakasunog ng hindi inasahan at walang pagsisikap ng tao makapagpantay sa mga ito. Ang palasyo ng lupa ay mapupugnaw ng matinding init. Ang mga kapahamakan ng tren ay masigit pang magiging madalas. Ang banggaan, kamatayan walang anumang babala, ang nagaganap sa malaking sakyan sa paglalakbay ay malapit na nga ang wakas at magsasara na ang pintuan ng awa. Totoo yan, mga kapatid. Bakit po nanggaganon mga kapatid? Ang sabi po ng Panginoon sa Sermon and Talks
noong 1889. Ang sabi, ang kaaway ay gagawa at gagawa pa ng marami. Siya daw po ay bumabang galing sa langit, may dakilang kapangyarihan, at ang Espiritu ng Diyos ay binawi na mula sa lupa. Inatras na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng yung pagproteksyon. Maliwanag. Kaya pala maraming mga patayan, mayroong mga aksidente, maraming namamatay, sapagkat ang sabi, inatras na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na proteksyonan ang mga tao sa lupa. Maliwanag po ang sulat na Ellen White, mga kapatid. At ngayon po ay nakita na natin yan, mga kapatid. Darating ang panahon na iatras na ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa atin. Wala na po magagawa ang mga tao. Ang sabi po, kaya nga ang sabi panawagan sa atin, hanapin na natin ang Diyos samantalang siya ay masusumpungan. Tumawag na tayo sa Kanya samantalang siya ay malapit na malapit pa sa atin. Amen? Totoo yan. Kasi sabi po sa Ecclesiastes, kung sila ay tatawag sa akin, ay hindi na ako sa kanila sasagot. Ako ay magiging bingi na sa kanila. Bakit po? Itapos na yung palugit ng Diyos sa mga tao. Ilang taon na ang mga krusada, ilang taon na mga pabalita ibinigay ng Diyos sa mga pastor, sa mga radio, sa mga television, ay hindi nagawalang bahala ang tao. Kaya ang sabi ng Diyos, iatras ko na ang aking mga proteksyon sa kanila. At ang sabi po rito, ang lupa ay sasambulat sa mga elementong nakatago sa pusod ng lupa. Sino po tinutukoy rito, mga kapatid? Si Satanas. Yung lahat na kanyang mga kampon, sila ay naging katuwa sapagkat hinatras na ng Diyos ang kanyang proteksyon sa mga tao. Kaya darating po ang mga tao, mga kapatid, yan po sinabi ng Diyos, magkaroon ng kapighatian na hindi kailan pa nangyayari mula nung natatag ang sanglibutan, mga kapatid. Ang panawagan sa atin, hanapin natin ang Panginoon, samantalang matatagpuan pa natin. At tayo tumawag tayo sa Kanya samantalang siya ay sumasagot pa sa atin. Amen, mga kapatid? Ako po ay nananampalataya na kayo, ng mga bayan ng Diyos na nandito ngayon, ay ang proteksyon ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Sa anumang mga sabi niya, ang aking tinig ay naririnig ng aking bayan. Siya ang may-ari ng bagyo. Siya ang may-ari ng mga kapighatian. Ay tayo'y pagkakaloob ng Diyos ang pagliligtas sa atin. Kaya ang sabi niya sa Mateo 24, talatang 33, kung makita na ninyo ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na ako nga ay nasa mga pintuan na. Kung itatalon po natin sa Mateo 24, talatang 44, napakaganda po ang sabi niya rito. Kaya nga, kayo'y magsiyanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Ano daw po? Ano daw po yung makukuha natin sa mga babalang ito na sinabi na Diyos sa kanyang mga lagad hanggang sa atin ngayon? Ang sabi po rito ni Ellen White, para daw po tayo ay matuto na lumapit at bumalik sa Panginoon, mga kapatid. Alam po niyo mga kapatid kung sino po ang sabi po rito, kung babawiin ang Panginoon ay hindi mamagitan upang isang galang ang mga tao na lumabag sa kanyang kautusan, silang sumira ng kanyang tipan at silang yumurak ng kanyang sabat, sa halip tinanggap nila ang isang huwad na aral, mga kapatid. Maliwanag po, sinulat po niya ito sa Manuscript Release 1902 po, mga kapatid. Sino daw po ang higit na mapipinsala? Ang sabi po, silang yumuyurak sa tipan ng Diyos at yumuyurak ng kanyang sabat at pinalitan nila ng mga huwad na aral na kanilang tinanggap. Amen? Purihin po, sapad kayo po ay hindi po tumanggap sa mga huwad na aral, kundi ang sabat na tunay na ibinigay na Diyos sa kanyang mga anak, na siyang ipinangilin, Brother Willie,
mula dito hanggang sa langit na bayan, sasamba ka ng araw ng Sabat sa harapan ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos sa gabi ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa ating pagtatapos, atin pubuksan ang ating church hymnal sa hymn number 600. Hold fast till I come. Sweet promises given to all who believe. Behold, I come quickly, mine own to receive. Hold fast till I come, the danger is great. Sleep not as do others. Be watchful and wait. Hold fast till I come, sweet promise of heaven. The kingdom restored to you shall be given. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. We'll watch until prayer with love's burning bright. It comes to all others as sleep in the night. We know not the day as precious as day, as precious that summer is not far away. Hold fast till I come, sweet promise of heaven. The kingdom restored to you shall be given. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Yes, this is our hope, this built on His word, the glorious appearing of Jesus our Lord. All promises all, it says as the psalm, behold, I come quickly. Hold fast till I come. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall be given. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. O Panginoon, salamat po sa mga tanda na ito'y nagiging babala sa mga disipulo hanggang sa amin. Ang layunin po nito, Diyos, bakit pinagkakaloob po niyo sa amin, ay upang kami ay mahanda sa pagsasalubong sa inyo pong pagbabalik. Pagpalain mo ang buong tahanan, pagpalain mo ang aming mga anak, ang aming mga apo, na samantalang sila'y lumalaki, O Diyos, magkaroon sila ng pagkatakot sa inyo pong banal na kalooban. At kung sila man ay magkaroon mga pamilya, ay ito'y magiging pundasyon nila. At babaunin nila, O Diyos, hanggang sa inyo pong pagbabalik. Sa aming pong mga kasamahan sa pananampalataya, ipagkakalob sa amin ang lubos na pagtitiwala, katibayan sa aming pananampalataya,
Anuman ang mga unos ng bagyo, ng mga pagsubok, na inyo pong ipagkakaloob sa inyo pong kaway, kami po ay manatiling makatayo sapagkat kayo po ang aming Panginoon sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa inyong pagdinig, kasama na inyong mga pagpapatawad, at kasama na inyong pag-iingat at proteksyon ang aming pong maranasan sa aming pong paglabas sa inyo pong sambahan ngayong gabi. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.